Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, start tayo dito sa video na to. Ito ay sa rated ko rin na ipasa sa akin. 'Di ba? Nagkakalkal lang ako ng mga sinubmit sa aking video. Nare-react. Isa itong horror doll daw sa rated Corina. So, panoorin natin to. Ano ba ang nangyayari dito sa video na to? Ano ang gagawin ninyo kung ang isang manika na laruan ang literal na nakikipaglaro sa inyo? Hindi para malibang at maging happy, kundi para ikaw ay guluhin at saktan. Ang kakatuwang paggalaw mismo ng manika nakunan pa sa video at nag-viral sa TikTok. Ano ang nagpapagalaw sa stuffed toy na ito? Totoo kayang maligno? Mas kahindik-hindik ang aming natuklasan sa sinasabing horror doll. Pagpatak ng alas Sa ano pa lang medyo duda na ako eh. sa setup pa lang ng video. Pero panoorin natin. ng hapon. Pinaniniwala ang oras kung kailan patay daw si Hesukristo. Ay ano yan, hindi ako naniniwala dyan. Namatay daw si Jesus Christ, alas 3. Namatay si Jesus Christ, 2:45. Niwala kayo sa akin, paliwanag ko sa inyo kung paano ha. Diba? Diba naka-crucify si Jesus Christ? Ganyan. If alas 3 siya namatay, ganyan dapat. Joke lang. Diba ganyan 2:45 yan? Pag alas 3. Nakaganyan daw dapat. Anyway. Hindi, joke lang namin yun nung nasa school kami. Anyway, pagpatuloy natin. Kilabot, takot, at kaba Nakuha niyo yung joke, hindi? ang nararamdaman ng ilang residente dito sa Nasugbu, Batangas. Lalo na sa tuwing sasapit daw ang Sabado de Gloria, na siyang sinasabing ikalawang araw Just ng imagine, nagsimula lang yung topic do sa manika na gumalaw. Biglang nagkaroon na ng background ng mga ganito. kamatayan ng Panginoon. At pinaniniwalaan ng ilan na mas malakas daw ang puwersa ng kadiliman. Kasabay Yung mahal na araw ba, biblical ba yon? Hindi nga natin alam yung exact date kung kailan nangyari yun eh. Pati nga yung kapanganakan ni Jesus Christ eh. Hindi naman December 25 yun, di ba? Hindi siya tsaka paano nadidetermine nung pagmahal na araw doon malalakas yung bad spirit. Hindi nga na-confirm kung doon talaga kung doon sa araw na yun talaga namatay si Jesus Christ. Or minsan, yung mahal na araw kasi nalilipat-lipat yan, di ba? Laging Biyernes ang patak ng kamatayan ni Jesus Christ. Biyernes ba o O Sabado? Biyernes Tapos nanganganak laging December 25. ng pangambang ito ng ilang residente ng Barangay 12 ay ang dobling sindak sa dalagitang si Princess, 19 na taong gulang. Kay Princess Mercado. 3 taon pa lang ang nakalipas nang makuha ni Princess ang iniregalong manika sa kanya ng kanyang tiyahin. Sariwa pa sa kanyang alaala ang ningning ng mga mata nito na kung titingnan ay para bang isang normal na laruan lang. Pero may nakakubli palang misteryo. Gaya ng ibang kabataan, libangan din ni Princess ang social media at isa sa paborito niyang gawin ang mag-TikTok. TikTok. TikToker po
po ako. Wala po ako minsan magawa kaya lagi po ako nagtitiktok and favorite ko po talaga yung social media po. Mag-TikTok na rin kaya ako. Umaura at nagpa-cute. In-upload ni Princess ang kanyang video sa TikTok. Pero ang mga followers ni Princess may napansin sa video. Ang manika kasi sa background ni Princess tila nakisabay din sa pagsayaw. Kitang gumalaw ang ulo nito na parang tiningnan pa si Princess. Actually po, hindi ko po talaga napansin po yung video na yun. Ito yung take ko dito sa video na to, no? Hindi, sa mga nagtitiktok, hindi ko alam, nagagalaw ba yung logo? Itong logo ng TikTok na to, ikaw ba nagde-decide kung saan ilalagay ang logo na yan o hindi? Tingnan nga natin. TikTok logo placement. Tingnan nga natin kung... Kasi kung halimbawa, yung logo na yan, TikTok logo placement. Tingnan nga natin kung na-edit. Adlog. Ano talaga yon? Wala akong nakitang sagot eh. Pero yung placement ba ng logo ng TikTok na to, kayo ba magde-decide kung saan ilalagay? Kasi kung kayo magde-decide kung saan ilalagay, ito yung first tanong ko. Sa TikTok. Pero ang mga followers ni Bakit alam niya na kailangan tanggalin dun sa mukha ng manika yung yung logo? At isa pa, kung papansinin mo yung video, yung framing niya, talagang kasama na yung manika eh. Pero doon sa ibang videos niya, di ba, nakasenter siya, para talagang intention niyang ipakita itong manika eh. Well, yun ang ko, kung titingnan mo. Princess may napansin sa video. Parang sinasadya niya na makita talaga ito man. Yung framing niya kasi, nakatagilid siya. Parang ganyan yung kay Beanie. Yung multo kay Beanie, tinan mo yung... kaya hindi rin ako naniniwala doon doon sa multo ng Beanie. Beanie multo. Beanie multo. Saan ba yun? Ito Ito ba yun? Ito ba yun mismo? Or iba? Parang ang laki naman nun. Wait lang, yan ba yung original? Ito lang yung original. Tinan nyo to ha. Yung habang siya dito. Abnormal yung pag gano'n ng liig niya eh. Na sinadya niya talagang tsaka enough yung time para makaalis yung Yan ang napapansin ko pag may nakaka-capture ng multo. Minsan na-obvious dahil sa positioning ng subject or do sa framing. Ang manika kasi sa background ni Princess tila nakisabay din sa pagsayaw. Di ba? Halata yung sa framing eh. Okay lang sana kung nasa sentro siya ng video, then biglang sumilip yung manika, di ba? Pero pag ganyan. Now, kung paano pinagalaw yung leeg, I don't know. Di ba? Pero yung mga circumstance ng yung logo, nag-move. Kung na-move man yung logo, random ba na nalalagay yung logo doon o kayo nagde-decide? Di ba? Kung kayo nagde-decide, ba't tinanggal mo yung logo doon? At pangalawa, bakit yung framing mo ganyan? Kitang gumalaw ang ulo nito For na me, parang tiningnan pa si Princess. Actually po, hindi ko po talaga napansin po yung video na yun. Ang napansin ko po talaga doon yung mga comment po ng mga tao sa TikTok vid ko po na gumalaw po sa likod ko yung manika po, kaya nagulat po ako.
So kitang-kita po yung paggalaw talaga nung ulo ng manika na parang pinapanood niya yung amo niya na TikToker habang sumasayaw. So posible ba talagang possessed So itong ito yung paranormal expert nila na nag dun sa simbahan na pinuntahan din namin. manika na ito? Kinausap ko yung sumapi at sinabi niyang siya nga ang pumasok. Kasi tinitingnan niya yung ate niya. Siguro si ate na nag-video, tawang-tawa pag nagsasalita itong paranormal expert na to. Actually, ang treatment niya doon sa babae ay ate niya. So ginaya niya, gagayahin niya, at nagaya niya nga doon sa pamamagitan ng manika. Wait. Niya, gagayahin niya. At nagaya niya nga doon sa pamamagitan ng manika. Pero siya rin nagulat eh. Oh my God! Itinapon ni Daddy Oliver ang manika. Yung reaction, Hindi, bahala kayo. Regalo to sa akin. Pero kinuha ito ni Princess dahil may sentimental value daw ito sa kanya. Feeling ko baka tatay yung sabot. Kasama palagi ni Princess ang manika kahit saan daw siya magpunta. Ang simpleng TikTok video na ito ay isa lamang daw patunay sa angking kababalaghan ng manika. Sa katunayan, may iba pang mga personal na nakakita sa manikang ito ni Princess na may mga kakilakilabot na karanasan. Ang kapitbahay ni Princess na si Dado Barcelon. Dugsong-dugsong na 36 yung confirmation years old, bias. Isang mekaniko. Ang mismong saksi sa misteryong bumabalot daw sa manika. Magmamahal na araw po noon. Nagpagawa po ng sasakyan yung father niya sa akin. And then kasama Kaya si pala, Princess, yung manika niya. Kaya pala na-mention yung mahal na araw. Nakipag-inuman si Dado pagkatapos ng trabaho. At naisipan daw ni Dado na tabasin ang puno sa tabi ng bahay ni Ano Princess. kinalaman nun? Pagkatapos namin tabasin yung puno, ay medyo mabigat po yung pakiramdam ko. Ipinagsawalang kibo ito ni Dado at dumiretso siya sa kanyang motor. Pero kung anong gaan ng biyahe ni Dado papauwi sa kanilang bahay, ang siyang bigat daw ng pakiramdam niya. At nang sumilip siya sa salamin ng kanyang motor, tumambad sa kanyang isang nakakakilabot na nilalang. Wait, anong kinalaman nun sa manika? Ang layo naman nun. Yung parang engkanto na nagpalitan nyo na manika. Dali-daling Wait, hinaro ang dami naman napagdaanan nagpagawa sa'yo ng parang ipinilit na lang ito Sinuhorn na lang 'Di ba? Nagpagawa sa'yo, dala-dala yung manika. Wala ka namang interaction dun sa manika, 'di ba? Then, uminom ka. Yun yung factor uminom ka. Ako, i-ignore ko na yung tinabas ng puno. Hindi ko naintindihan Yun sa istorya Manika lang supposed to be. urot ni Dado ang kanyang motor, pero bigla daw na flat ang kanyang gulong at siya'y natumba. Nakainom kami Nag-drive ka Sa kanyang panaginip, sinasakal daw siya ng isang engkanto. Halos hindi raw makagalaw si Dado. Ang layo At na nang nito. magising, laking gulat niya na ang manika ni Princess kasama na pala niya sa kanyang kama. Sa panaginip ko, nakita ko yung engkanto, kasama yung manika, naglalaro. Paano napunta sa kanya yun? Sobrang kaba. Di, nagdasal na lang ako. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakain sa araw. Patawarin mo kami sa aming Medyo na wala po yung kaba. So may pinipili bang araw? Ang dahil lang dun sa feeling ko dinagdag na lang yan. Yung istorya na yan. Parang hindi naman relevant yung Ba't walang komentaryo yung may-ari ng manika doon sa nangyari doon sa mekaniko? Parang ang labo naman gumawa ng video ni Rated K. Yung kalakasan ng isang entity na may manifestation na gano'n na mapapagalaw niya ang isang bagay?
Oo, lalo na kung ito araw ng Biyernes Santo o papahapon ng Biyernes Santo. Because ito daw ang sinasabing araw na patay ang Panginoon. At malakas ang kapangyarihan nila kaysa sa atin sa panahon na yun. Ibang klasing takot din ang naranasan daw ng kaibigan ni Princess na si Allen. Ilang linggo lang ang nakararaan, nag-sleep over si Allen sa bahay ni Princess. Naglalaro po kami ni Suki sa may sala po. Tapos nakita ko po yung manika sa may lamesa. Then sinabi ko po sa kanya, uy, yung manika mo, ang pangit. Ang pangit naman ng manika. Hindi inakala ni Allen na ang kanyang simpleng biro sa manika ang magiging simula pala ng kanyang nakakakilabot na karanasan. Patulog na raw sana noon sina Allen at Princess nang biglang nagwala si Allen. Tumirik at namuti daw ang mga mata ni Allen. Hindi rin daw maintindihan ni Princess ang mga sinasabi ng kaibigan. Bigla na lang po akong nahilo. Tapos nandilim yung panika. Teka, dapat si Princess ang nagsasabi niyan eh. Doon daw ako nawalan ng mata. Then after nun, kwento na lang po nila yung mga nangyari. Pinapunta ko po agad-agad po dito yung daddy ko po nung panahon na yun. Pati po siya nagulat po. Dali-daling kumuha ng rosaryo si Princess at sinubukang ilagay sa kamay ni Allen. Pero nagsimula na siyang manakit at mangalmot. Nung mga oras na yun, tumawag sila ng manggagamot. Dito na kumpirma nila na ang laruang manika ni Princess ay pinamamahayan daw ng masasamang elemento. Talaga pong nagulat po ako nung sinaniban po siya nung manika po daw na sinasabi po nila. And minsan po marami pong nagsasabi na minsan po may nakikita po sila sa labas ng bahay ko. Kaya talagang takot na takot po ako. So itong nakausap ninyo na partikular na Sino yung engkanto manggagamot pumasok na sa yon? manika. So ito ba'y Na sana na-interview din. mabuting engkanto, masamang engkanto? Mabuting engkanto. Ang mga engkanto ay may Mabuti nang i-scratch nga eh. Nananakal nga sa panaginip ng mekaniko. Ano ba? Hindi man lang kayo nag-usap-usap ng ng istorya nyo. apat na uri. Mayroong engkantong itim o negro, engkantong pula o rojo, engkanto blanco o puti, at engkanto divino. Ang pinaka-protection lang natin, wag natin silang i-provoke. Dinala rin namin sina Princess at kanyang manika sa simbahan para pabindisyonan. Magkahalong saya at kaba po yung naramdaman ko po noon. And thankful po ako na ginagabayan po ako ng Parang scripted magsalita. Panginoong Hesukristo po. And wala pong Magkahalong sa akin. tawa at saya. Ayon sa simbahan Katolika, wala raw dapat ikatakot sa pagsapit ng mahal na araw dahil ito ay mga banal na araw ng Panginoon. Definitely, hindi po tayo dapat matakot at sa halip dapat nga tayong matuwa, no? Isang banda, si Jesus ay nagpakasakit at namatay. Yan po yung ating gugunitain ngayong Semana Santa, no? Yung pagpapakasakit. Hindi naman namimili ang demonyo at ang kalaban ng Diyos kung kailan niya ikakalat o i-expose ang kanyang puwersa. May katotohanan man o wala, hindi dapat mawala sa bawat isa sa atin ang pananalig sa Diyos. Ba't walang Imbis na katakutan, gamitin ang mahal na araw sa pagninilay at pagdarasal. walang analysis nung nung expert kung paano gumalaw 'yon. 'Di ba? Ito yung missing sa mga videos na ni Corina Sanchez. Yung parang magdi-dictate lang sila ng narrative na walang magka-counter check nung istorya nila. Let's say do sa KMJS, 'di ba? May mga nagsusuri kung totoo talaga yung video o hindi. Kaya minsan may feeling ako na lahat ito scripted eh. Katulad nung mga unang nireakan ko sa yung mga nireakan ko sa mga naunang content ng Rated K, parang hindi siya balanse. Wala man lang pagsusuri ng skeptic or someone na 'di ba?
Bigla na lang na yun na lang talaga. Tapos yung pagdugsong-dugsong ng istorya, parang ang lalayo. Yung anong kinalaman ng mekaniko na paggising niya, nandun na hindi na-discuss kung paano napunta sa kanya yung manika or kung paano niya man lang naisole. 'Di ba? Kasi paggising niya daw, alam ka naman pumunta yung babae do sa kwarto ng mekaniko. Iisang bahay lang ba sila? Kaya for me, yung istorya, sabog-sabog. 'Di ba una nag-start sa mahal na araw. Then pinakita lang yung clip ng manika na gumalaw. Parang ginawa na lang nila ng istorya doon. 'Di ba? Parang yung sa simbahang lubog content nila, hindi ako convinced na totoo yung istoryang ginawa nila doon. Ang pinag-uusapan natin yung video hindi yung pagkakaroon ng, kasi minsan may mga bobo na naman diyan na magsasabi na hindi, totoo talaga may sinasaniban talaga na na manika. Hindi naman yung pagsanib sa manikang pinag-uusapan. Pinag-uusapan yung totoo ba itong nangyari dito sa video na to. 'Di ba? Ang daming questionable kasi. Anyway, kung maniniwala kayo diyan, bahala kayo. Hindi ko kayo pinakikialaman. 'Di ba? Kalayaan niyo yung maniwala. Kalayaan ko rin naman na hindi maniwala. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.